ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May panahon na labis tayong sinusubok ng panahon. Pero hindi para tayo ay pabagsakin o pasukuin. Kung hindi para lalong maging matatag sa hamon ng buhay. Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Christy. 29 years old at sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang opisina sa Makati. Noon pa man ay mahilig na talaga akong makinig sa Barangay Love Stories. Na-discover ko ang radio program ninyo noong mga panahong hirap na hirap ako sa pag-aaral. Doon ko naramdaman na kahit na anong bigat ng buhay, may mga kwento pa rin nakaka-relate at nakaka-inspire para sa ibang tao. Kaya ngayon ay naisipan ko rin ibahagi ang sarili kong karanasan, Papa Dudut. Kung tatanungin mo ako kung sino ang pinaka-importanting tao sa buhay ko, walang duda na ang kuya ko yon, si Kuya Abet. Sobrang close naming dalawa, Papa Dudut. Si Kuya Abet ang breadwinner namin sa bahay mula nang mamatay si tatay. Lahat ng pagod at hirap, sinalo niya para lamang makatapos ako sa kolehiyo at magkaroon, Papa Dudut, ng maayos na trabaho. Idol na idol ko siya kasi hindi ko siya narinig na nagreklamo kahit na minsan ay halatang pagod na siya galing sa trabaho. Ang priority niya palagi ay kami ni nanay. Dahil sa sobrang closeness namin, alam ni Kuya ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Lalo na nang dumating ang boyfriend kong si Gian Sexena. Mabuti na lang talaga at naging magaan kaagad ang loob ni Kuya sa kanya. Nakita kasi ni Kuya na seryoso si Gian sa akin at talagang nirerespeto ako. Naging magbarkada na rin silang dalawa kaya noong nag-decide si Gian na mag-propose na sa akin, si Kuya Abet agad ang tinakbuhan niya para hinga ng tulong. Sobrang saya ko ng gabing nag-propose si Gian sa akin pagkatapos naming mag-dinner sa bahay kasama sina nanay at Kuya Abet, Papa Dudut. Nakita ko si Kuya na nakatayo sa malayo, nakangiti habang pinapanood kami. Ramdam ko na proud siya sa akin at masaya siya kasi alam niyang nasa mabuting kamay ako, Papa Dudut. Kuya, itong kape oh. Salamat. Si nanay tulog na? Oo, tinapos niya lang yung pinapanood niyang drama kanina bago siya nagpahinga. Si nanay talaga kahit malalim na yung gabi, magpuwet matapos lang yung paborito niyang drama. Alam mo naman yun, hindi makakatulog hanggat hindi niya natatapos yung mga palagi niyang inaabangan sa TV. Sus, ikaw din naman diba? Nung estudyante ka pa lang, mahilig ka ring manood ng mga drama sa TV. Yan talagang minana mo kay nanay. Pero, ikaw, anong pakiramdam ng ikakasal na? Ay, ayun, masaya na kinakabahan. Kuya, thank you ah. Kasi tinulungan mo si Gian sa plano niyang pagpopropose sa akin. Naiyak talaga ako kanina nung ilabas niya na yung singsing habang nagdi-dinner tayo. Ano ka ba, wala yun? Sabi ko naman sa'yo, botong-boto ako dyan sa boyfriend mo. Nakakatuwa kayong panoorin kanina Pati kami ni nanay, naluluha na rin ang mga oras na yun. Pareho kasi namin gusto si Gian para sa'yo. Oo nga Kayo pa yata ni nanay yung nagayuma niya kasi sobrang boto kayo sa kanya. Hindi, nakikita kasi namin kung paano kanya alagaan.
Kaya alam na namin na nasa mabuti kang kamay kapag siya yung napakasawa mo. Kuhang-kuha talaga ni Gian ang boto mo, kuya. Kaya magpakabait ka sa kanya kapag kinasal na kayo, ha? Ako pa talaga sinabihan mo niya na. Grabe ka, kuya. Hindi, joke lang. Alam ko naman na hindi ka magpapasaway sa kanya sa oras na makasal kayo. Kasi si Gian lang naman kasi yung lalaking pumasa sa standard mo at nakatagal sa kakulitan mo. Ay, alam mo, sa totoo lang, tama ka dyan sa sinabi mo, kuya. Kasi nga, di ba, kapag may nanliligaw sa akin, tumitigil din kagad. Kasi naaartihan daw sila sa akin. O kaya naman natatarayan. Si Gian lang talaga yung nagtiyaga na kilalanin ako ng mabuti. At ang pinakaminahal ko sa kanya, yung respeto na binibigay niya sa akin at sa inyo ni nanay. Alam mo, naalala ko tuloy nung unang beses mo siyang pinakilala nun sa amin ni nanay. Na manliligaw mo, ha? I mean, yung respeto niya sa'yo, kauna-una ang pinangako niyang hindi mawawala sa oras na maging kayo. At tinupad niya ang pangako niya na yun, kuya. At kaya nga nung humingi siya ng tulong sa akin sa pagpapropose sa'yo ng kasal, di ko na siya natanggihan. Kasi mula nung makilala ko siya, alam ko nang siya yung lalaki para sa'yo. Yun lang naman ang gusto ko eh. Yung alam ko mapapabuti yung buhay mo kahit wala ka na sa poder namin ni nanay. Kuya Abet, salamat ah. Saan naman? Sa pagiging kuya at tatay mo para sa akin. Alam ko na hindi madali ang lahat, pero kinaya mo. Kinaya mo na mag-isa na buhayin kami ni nanay. Hindi. Kinaya ko kasi nandiyan kayo palagi ni nanay para sa akin. At ginawa ko yun kasi pamilya ko kayo. Hindi lang dahil responsibilidad ko kayo, kundi dahil mahal na mahal ko kayo ni nanay. Papa Dudut, mula pa lang noong umpisa ay botong-boto na sina nanay at Kuya Abet kay Gian para sa akin. Noong nanliligaw pa lamang siya ay hindi lang ako halos ang niligawan niya, kung hindi pati na rin ang pamilya ko. Mas gusto niyang kumain sa bahay namin kesa lumabas kami kapag off namin sa trabaho. Madalas din silang magkakwentuhan nila nanay at kuya. Kaya naman gustong-gusto talaga siya ng mga ito para sa akin. Lalo na si Kuya Abet na sobrang idol ko ng mga panahon na yon. Sa totoo lang ay believe kasi ako kung kinayang suluhin ni Kuya ang lahat ng responsibilidad sa pamilya namin ay sobrang nakakahanga. At naisip ko na balang araw ay gusto ko rin na maging kagaya at kasing tatag niya. Papa Dudut, akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan namin noon. Alam niyo yung feeling na nasa cloud 9 ka na tapos bigla kang hihilahin pababa ng sobrang bilis. Yon ang naramdaman ko noong gabing may tumawag na pulis at sinabing na aksidente ang minamanehong sasakyan ni Kuya Abet. Malalang naging kalagayan niya at kailangang maoperahan kaagad. Nang araw ding yon ay kinailangang putulin ang dalawang paa ni Kuya Abet. Parang gumuho ang buong mundo ko noong makita ang kalagayan niya. Siya ang pundasyon namin, siyang lahat-lahat sa amin. Nang makauwi siya sa bahay, pinilit naming unti-unting umusad, lalo na at hindi na nakabalik sa trabaho si Kuya Abet. Pero hindi lang pala doon natapos ang kalbaryo namin. Nagsimula nang lumabas sa mga papel at bayarin. Doon ko nalaman kung gaano kabigat ang iniwan niyang responsibilidad. Hindi pa bayad ang bahay na tinitirhan namin at kotseng kinuha niya noon. Hindi rin updated ang bayad sa insurance niya kaya wala kaming napakinabangan. Pilit kong ginagapang paunti-unti noon nang mag-isa ang lahat ng mga bayarin namin, Papa Dudut. Nay, ready na po ba kayo? Oo, anak. Pagbilang ko ng 3, sabay nating bubuhatin si Kuya mula sa wheelchair papunta dito sa kama. Sige. Okay, 1, 2, 3. Nay, magpahinga na po muna kayo. Hindi.
Tutulungan na kita dito sa kuya mo. Kaya ko na po to. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka? Opo, Nay. O sige, maghahanda na lang muna ako ng makakain ha. Lalabas muna ako. Sige po. Kuya Abet, okay na ba tong pwesto mo ng pagkakaupo dito sa kama? Oo, Christy. Komportable ka na ba sa pagkakasandal mo? O gusto mong may ayusin sa pwesto mo? Hindi. Okay na to. Sige. Ay, teka. Patutuyuin ko na lang tong buhok mo, kuya. Salamat ha. Wala yun. Christy, nakapaghulog ka na ba ng bayad para dito sa bahay natin? Hindi pa kasi inuna kong bayaran yung naiwan nating balanse sa ospital. Dapat inuna mo na lang muna yung para dito sa bahay. Nakapag-iwan naman tayo ng promissory note sa ospital, di ba? Oo. O yun naman pala Hindi mo na dapat ginawang priority yun. Sige, sa susunod na sweldo ko, uunahin ko na ang bayad para dito sa bahay. Basta palagi mong unahin bayaran yung hulog dito sa bahay ha. Kasi dito pwedeng mawala sa atin. Gagawa na rin ako ng listahan na mga kailangan mong isama sa budget para hindi ka nahihirapan. Nga pala, nabili mo na rin siguro yung mga gamot para sa maintenance si nanay. Hindi pa, Kuya Abet Bakit hindi mo pa binibili yun? Wala na rin siyang stock Di lang siya nagsasabi. Inuna ko rin kasi munang bilhin yung mga gamot na kailangan mo. Huwag mo nga akong palaging inuuna, Christy. Ayos naman yung kalagayan ko. Kaya hindi mo na kailangang unahin palagi yung mga gamot ko. Mataas ang BP ni nanay. Alam mo naman yun, di ba? At hindi natin yung pwedeng pabayaan kasi baka kung ano mangyari sa kanya. Di lang nagsasabi yan si nanay pero sigurado ako may dinadamdam din yan sa katawan niya. Lalo na't napapadalas na puyat siya ngayon. Kaya huwag mo rin sana siyang pabayaan ha. Palagi mong i-check yung stock ng mga gamot para sa maintenance niya. Huwag mo rin masyadong bigyan ng mabibigat na gawain. Christy, matanda na si nanay at kailangan niya na rin maalagaan. Sige, Kuya Abet. Pasensya na. Pasensya na rin kung bigla akong pinapasa sa iyo ang responsibilidad ko ngayon ha. Kung may choice lang sana ako. Ayos lang, Kuya. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Tsaka, huwag kang mag-alala sa akin. Medyo nalilito pa ako sa ibang bagay at gastusin pero kaya ko to. Mula ngayon, ako nang bahala sa inyo ni nanay. Papadudot, unti-unti kong nagalaw ang personal savings ko sa bangko dahil sa mga kailangan naming bayaran. Naalala ko pa na nasanay akong puro sarili ko lamang ang kailangan kong gastusan ng perang kinikita ko sa pagtatrabaho. Kasi halos lahat ng gastusin sa bahay ay si Kuya Abet ang nag-aasikaso. Tapos biglang nagbago ang ikot ng mundo at napunta sa akin ang responsibilidad na yon, Papadudot. Iniisip ko nakakayanin ko kasi nagawa yun ni Kuya Abet ng ilang taon. Papadudot, alam nyo sa totoo lang ay dumating na rin ako sa punto na parang ayaw ko na lamang na magising sa umaga. Kada pagmulat ng mata ko sa umaga ay hindi good morning ang nasa isipan ko kundi kung paano ko babayaran ang bills sa ospital, ang kuryente at yung mga utang sa bahay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umiyak sa banyo ng opisina namin dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Naghihilamos lamang ako tapos ay babalik na sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Kailangan kong magpanggap na okay ako kasi kailangan kong kumita ng pera. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may mga oras na para na akong robot. Gigising sa umaga, tutulong ako sa pag-aasikaso kay Kuya Abet, papasok sa trabaho at uuwi ng bahay tapos ay iiyak saglit bago matulog. Paulit-ulit lamang ang routine na yon. Mahirap, sobrang hirap na minsan ay pakiramdam ko ay bibigay na ang katawan ko.
Alam ko kasi na wala akong choice kundi ang magpakatatag. Kung bibigay ako paano na si nanay at si kuya? Pero kahit na anong pilit kong maging superwoman, tao lamang din naman ako na napapagod. Hanggang sa isang pagsubok na naman ang dumating sa buhay namin. Si nanay naman ang naospital nang ma-stroke siya habang nasa trabaho ako. Tumawag lang sa akin noon si kuya at sinabing kailangan kong pumunta kaagad sa ospital kung nasaan si nanay, Papa Dudut. Kuya Abet! Buti naman dumating ka na. Pasensya na, sobrang traffic papunta dito sa ospital Ayos lang. Na-traffic din kami papunta dito kanina Sinong nagatid sa inyo dito? Yung kapitbahay natin si Mang Larry. Mabuti narinig niya kaagad yung sigaw ko mula sa loob ng bahay nang biglang mawalan ng malay si nanay. Naisakay niya kaagad si nanay sa van. Pati na rin ako tsaka yung wheelchair ko. Katulong iba pa nating kapitbahay na bumuhat sa amin ni nanay. Pero ano bang nangyari? Anong sabi ng doktor, kuya? Christy, na-stroke si nanay. At hindi maganda ang lagay niya. Sabi ng doktor may pumutok na ugat sa ulo niya. Kailangan siyang maoperahan agad pero hindi pa nila masisimulan Bakit daw? Anong hinihintay nila? Baka mas lalong mapahamak si nanay kapag pinatagal pa natin ang operasyon na kailangan niya. Ang laki kasi ng hinihingin down payment para sa operasyon niya. Wala akong ganong halaga. Alam mo naman na naubos na rin lahat ng ipon ko, di ba? Nakiusap na ako na simulan na muna nila yung operasyon pero kailangan talaga nila makita yung resibo bago sila kumilos Sige kuya, gagawan ko na ng paraan to. Sabihin mo sa doktor na ituloy ang operasyon. Ako nang bahala sa pambayad at dadalhin ko kagad sa cashier. Pero Christy, saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga ng mabilisan? May naitabi pa naman ako At yun muna ang gagamitin natin. Ano? Anong naitabi? Teka, huwag mo sabihin pera yan para sa kasal niyo ni Gian. Oo kuya, yun lang ang nakikita kong paraan sa ngayon. Pero Christy, hindi mo pwedeng galawin yung pera niyo ni Gian. Kuya, pamilya tayo. Kung ano ang pera namin, pera nyo na rin yun. Ano ka ba? Ilang taon nyo na rin pinag-ipunan yun, di ba? Mabuti pa. Susubukan ko tawagan yung mga dating katrabaho ko. Baka sakali Wala na tayong panahon para magbakasakali. Sabi ng doktor, kritikal ang lagay ni nanay, di ba? Sigurado ko na kakasya na ang ipon ko. Pati na yung naipon naming dalawa ni Gian. Paano si Gian? Ano na lang yung iisipin ng pamilya niya kapag nalamang nagalaw mo yung pera niyo? Kuya, kilala mo si Gian. Mabuti siyang tao. Maiintindihan niya na buhay ni nanay ang nakataya rito. At hindi ko kakayaning manood at maghintay na lang habang nahihirapan siya. Christy, pasensya ka na. Ikaw na naman halos sumasalungay ng responsibilidad ng pamilya natin. Kuya, wag mong isipin yan. Kaya ako ginagawa to kasi pamilya tayo. Basta magtiwala lang tayo at magdasal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magiging maayos din ang lahat. Lalo na si nanay. Papa Dudut, gamit ang natitirang pera ko at ipon namin ni Gian para sa kasal ay nagawa ang operasyon kay nanay at naging successful ito kahit papaano. Kaya lang ay hindi pa rin doon tumigil ang mga bayarin namin dahil nanatiling nakakonfine si nanay sa ospital. Lumalaki lalo ang mga gastusin na kailangan kong pagtrabahuhan para mabayaran. Papa Dudut, may mga time na naaawa na ako sa sarili ko. Ang dating Christy na masiyahin, laging maayos, manamit, at punong-puno ng pangarap ay parang bigla na lamang naglaho. Unti-unti na akong nilamon ng stress. Parang bawat araw na lumilipas, nababawasan ang kulay ng mundo ko. Hanggang sa naging puro abo na lamang ang nakikita ko. Hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling tumawa ng totoo. Yung tawang abot hanggang mga tenga ko. Ngayon ay puro pilit na lamang ang mga ngiti ko o kaya naman ay wala na talagang emosyon ang mukha ko. Hindi na rin ako nakakakain ng maayos.
Yung katawan ko ay unti-unti nang pumapayat. Napapansin ko na rin na mas nagiging makakalimutin ako at may mga pagkakataon na nasa harapan na ako ng computer sa opisina pero nakatitig lamang ako sa kawalan ng ilang oras. Ang isip ko ay laging lumilipad pabalik sa kalagayan ni nanay at ni Kuya Abet. At sa mga bayaring hindi ko alam kung paano tatapusin. Kaya naman napabayaan ko na rin ang trabaho ko hanggang sa pinatawag ako ng manager namin sa opisina niya. Sinabi niyang napapansin niya ang mga kapalpakan ko sa pagtatrabaho. At ng araw din na yon ay sinabihan niya akong magpahinga muna at mag-leave sa trabaho ng 1 linggo, Papa Dudut. Gian, kaya kong umuwi mag-isa. Hindi mo ako kailangang ihatid hanggang dito sa waiting shed. Christy, gusto ko lang malaman kung anong pinag-uusapan nyo ng manager natin. Bakit bigla ka na lang uuwi pagkatapos ng meeting nyo? Gusto niyang mag-leave muna ako sa trabaho ng 1 linggo. Ewan ko nga kung bakit hindi niya pa diniretso sa akin na sinususpend niya na ako eh. 1 linggo lang naman yun. Baka na-realize lang din ng manager natin na kailangan mo munang magpahinga sa stress. Kailangan mo magpahinga, Christy. Hindi ko kailangan ng pahinga, Gian. Ang kailangan ko, trabaho. Hindi ako pwedeng tumigil sa kakatrabaho kasi kailangan ko ng pera. Kailangan kong magtrabaho dahil maraming umaasa sa akin. Pero paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung wala ka ng oras para bigyan ng pahinga ang sarili mo? Sa tingin ko nga, mas makakabuti pa Basta sa'yo kabuti na ano? Na 1 linggo lang akong walang incentive dahil sa leave ko imbes na 1 buwan? Na mabuti na lang kasi hindi ako tuluyang sinisante? Ano yun ba? Alam mo naman na nagamit ko na ang ipon nating dalawa, di ba? Pero babayaran ko naman lahat yun, pati na yung mga utang ko sa'yo. Bakit napunta na sa pera yung usapan natin dito? Hindi naman ako naniningil eh. Tsaka pera lang yun. Hindi na natin dapat pinagtatalunan yan. Christy, boyfriend mo ko. Ha? Kaya hindi mo kailangan na ungkatin lahat ng tungkol sa pera o sa tulong na binigay ko sa'yo. Kausapin mo naman sana ako ng maayos. Okay. Sorry. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan magtaas ng boses kasi pagod na ako. Pagod na ako. Christy, kaya nga nandito ako eh. Kasi gusto kitang tulungan sa lahat ng bagay. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Ha? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Wala. Ayos lang ako. Pagod lang talaga ako. Hindi ka okay. Nakikita ko sa mga mata mo. Madalas kang tulala. Hindi ka kumakain. Para kang laging nasa ibang mundo. Araw-araw tayo magkasama sa trabaho pero pakiramdam ko ang layo-layo mo sa akin. Bakit ayaw mo magkwento sa akin? Bakit ayaw mo magtiwala sa akin na boyfriend mo? Baka kasi ayaw mong sabihin sa akin kung ano man ang bigat ng nararamdaman mo ngayon. Kasi wala rin namang magbabago kapag sinabi ko sa iyo ang lahat. Hindi mawawala yung bill na kailangan kong bayaran sa ospital. Mapapagod lang tayo pareho kapag sinabi ko pa sa'yo kung ano man tong bigat na nasa dibdib ko. Gian, walang kahit na sinong makakaintindi sa akin. Kaya ba hindi mo na rin kinakausap si Kuya Abet? Tinawagan mo siya? Nag-uusap kayong dalawa? Pinag-uusapan niyo ako? Oo, kasi nag-aalala kami sa'yo. Alam namin na kailangan mo ng kasama ngayon. Ng kausap sa mga oras na to. Wala nga akong kailangan, okay? Pero Christy, hindi mo kailangan suluhin ang lahat. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ha? Kung napapagod ka na sa akin, umalis ka na lang din sa buhay ko, Gian. Para mawala na yung taong nagiging pabigat sa buhay mo. Teka, ano ibig mo sabihin? Tama nga siguro yung manager natin sa sinabi niya sa akin kanina. Kailangan ko ng oras para ayusin ang sarili ko. Kaya mag-break na muna tayo, Gian. Mag-break na tayo. Bago pa kita madamay sa paglubog ko.
Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko. Gustong gusto ko ng kausap. Gusto ko ng balikat na maiiyakan. Yung mapaglalabasan ko ng lahat ng galit at pagod na nararamdaman ko. Pero ang weird, kasi sa tuwing kaharap ko na si Gian ay parang biglang nanunuyo ang lalamunan ko. Imbis na yakapin ko siya at sabihing hindi ko na kaya, ang ending ay tinataboy ko pa siya. At kahit si Kuya Abet na sobrang ka-close ko ay hindi ko na rin kinakausap ng maayos. Parang bigla ko na lamang sinarado ang mundo ko sa lahat ng mga tao. Pakiramdam ko kasi kahit na magkwento ako ay hindi naman magbabago ang katotohanang ako na lang ang sumasalo ng responsibilidad sa bahay namin. Kaya pinili ko na lamang na solohin ang lahat. Dahil sa ganitong mindset, pati ang trabaho ko ay sobrang naapektuhan. At sobrang dinibdib ko talaga ang forced vacation leave na ibinigay sa akin ng manager namin kasi malaking incentive ang mawawala sa akin. Ibig sabihin, Papa Dudut, ay poproblemahin ko na naman ang panibagong bayarin na darating, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam mo yung pakiramdam na mahal mo ang isang tao pero kailangan mo siyang itulak papalayo. Hindi dahil sa wala na ang pagmamahal, kundi dahil pakiramdam mo ay isa ka na lamang malaking pabigat sa buhay niya. Yon ang nararamdaman ko para kay Gian. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan sa kalagayan ko. Kung paano niya sinasantabi ang sarili niyang saya para lamang damayan ako. At sa totoo lang ay nasasaktan ako para sa kanya. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng buhay niya. Ayokong pati siya ay mahila ko pababa sa mundong ginagalawan ko noon na puno ng lungkot at ng bigat. Hindi ko na naman talaga gustong makipag-break pero ang bigat-bigat ng nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Pakiramdam ko ay nagiging toxic na ako sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Sa trabaho, sa pamilya, at lalo na sa kanya. At yon ang pinakaayaw kong mangyari, ang maging pabigat. Kaya naman unti-unti ko nang binubuo sa isipan ko na mas mabuting mag-isa na lamang ako. Naniniwala ako na kaya ko. Kung nakaya ni Kuya Abet na pasanin kaming lahat noon ng walang reklamo ay dapat kayanin ko rin. Pipilitin kong kayanin ang lahat kahit na ang totoo ay durog na ako sa kaloob-looban ko, Papa Dudut. Ano pa bang ginagawa mo dito sa bahay, Gian? Di bang sabi ko sa'yo wala na tayong dapat pag-usapan? Dahil tapos na ang relasyon nating dalawa. Bakit? Pumayag ba ako na makipag-break sa'yo? Di naman, di ba? Kailangan pa ba ng permiso mo para tapusin natin to? Oo, dahil dalawa tayo sa relasyong to. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang akong burahin sa buhay mo. Eh ano pa ba kasing kailangan mo? Sinabi ko na ngang tapos na ang lahat sa ating dalawa. Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis dito at alam mo naman kung ano at sino ang kailangan ko. Ikaw yun, Christy. Ikaw lang. Hindi mo kailangan ng isang pabigat pa sa buhay mo. Kaya please lang, Gian. Layuan mo na ako. Hayaan mo na akong mag-isa. Christy, pwede ba? Huwag mo naman ako itaboy ng paulit-ulit. Huwag mong itago kung ano yung totoong nararamdaman mo. Wala akong tinatago na kahit ano. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng kahit sino, Gian. Yan! Yan ang nakakainis sa'yo eh. Ang tigas ng loob mo. Ang hilig-hilig mong magpanggap. Bakit mo ba ginagawa to? Ha? Bakit pinapahirapan mo sarili mo? Bakit kailangan palagi mong sarilinin lahat ng bigat na nararamdaman mo? Kasi kahit ano namang gawin ko, wala nang magbabago. Kahit anong sabihin ko, walang sino man
naman sa inyo ang makakaintindi sa akin. Bakit kasi hindi mo subukang ipaintindi sa akin? Hindi yung paulit-ulit mo kung tinutulak palayo. Paulit-ulit mong sinasabi yan. Kaya ko naman subukan intindihin lahat eh. Wala man ako sa sitwasyon mo. Nakikita at nararamdaman ko lahat ng bigat na nakapaligid sa iyo, Christy. Nahihirapan din naman ako. Nahihirapan akong makitang durog na durog ka, pero pilit mong sinasarili ang lahat. Oo, hindi ko pinagdadaanan ang lahat ng problemang meron ka ngayon. Pero maniwala ka, nararamdaman ko lahat. At alam mo kung ano ang mas masakit sa akin ngayon? Yung nakikita ko yung taong mahal ko na nahihirapan pero wala akong magawa. Christy, mahal na mahal kita. Napapagod ako pero hindi kita susukuan. Kaya sana naman kahit konti wag mo rin sukuan ang sarili mo. Gian, sorry. Sorry kung naging unfair ako sa'yo. Huwag kang mag-sorry, Christy, pero gusto ko na sabihin mo sa akin ang lahat ng nararamdaman mo. Ha? Kahit magulo, kahit masakit, makikinig ako. Hanggang sa gumaan ng pakiramdam mo. Hindi ka nag-iisa. Kahit itaboy mo pa ako ng 100 beses, kahit sigawan mo pa ako, hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita bibitawan. Pangako yan. Papa Dudut, dumating ako sa puntong hindi ko na talaga kaya ang bigat sa dibdib na nararamdaman ko. Kaya naman napahagulhol na talaga ako habang kausap siya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan na kailangan ko siya. Na hindi ko na kayang mag-isa pa. Kinabukasan, niyaya niya akong magpatingin sa isang psychiatrist. Noong una ay may takot at hiya pa akong nararamdaman, pero habang kinakausap ko ang doktor ay parang unti-unting nababawasan ang tinik sa dibdib ko. Ipinaliwanag ng doktor na ang nararamdaman ko ay hindi lang basta pagod o lungkot. Na-diagnose ako na may clinical depression, kaya sobrang nahihirapan na ako sa sarili ko. Pero dahil sa tulong ni Gian at sa tamang gamutan at therapy, ay unti-unti kong nararamdaman ang pagbabalik ng dating ako. Hindi naging madali, parang nag-aaral ulit akong maglakad, pero sa pagkakataong ito ay may mga kamay na nakaalalay sa akin. Tuluyan na rin kaming nagkaayos ni Gian at humingi ako ng sorry sa lahat ng pagtataboy ng ginawa ko sa kanya. Bumalik na rin ako sa trabaho at hindi man muna nila binigay sa akin ang malaking project na nawala, binigyan naman nila ako ng chance na makapagsimulang muli sa mas magaan na workload. Kahit papaano ay nararamdaman ko ang unti-unting paggaan ng mga bagay sa paligid ko, Papa Dudut. Kuya Abet, ito ang kape oh. Ay, salamat. Ano, nakapagpahinga ka na ba? Oo, Sigurado ka? Para kasing ang lalim ng eye bags mo. nakapagpahinga na ako kanina sa office. Kahit papano, nakaidlip ako during my lunch break. Christy, pasensya ka na ha. Alam ko na mula nung ma-stroke si nanay, wala ka na halos pahinga. Ayos lang ako, kuya. Kailangan ko rin kasing bumawi sa trabaho ngayon eh. Alam mo, may hiya na talaga ako sa'yo. Dati ako yung provider ng pamilya natin. Ako yung inaasahan niyo sa lahat ng oras. Pero mula nung maaksidente ako, ikaw na yung sumalo sa lahat. Sinakripisyo mo pati yung pangarap niyo ni Gia na maikasalagad para lang may taguyod tong pamilya natin. Christy,
Salamat ha. Salamat kasi hindi mo kami binitawan kahit alam ko bigat-bigat na. Kuya naman, ginawa mo rin naman to dati. Kaya hindi mo kailangan na makaramdam ng kahit na anong hiya. Ikaw ang bunso sa atin pero mag-isa mong sinasalo lahat. Naaminin ko na nahirapan ako lalo na sa umpisa. Kasi pilit kitang ginagaya. Pero kuya, magkaiba talaga tayo. Magkaiba tayo ng lakas pagdating sa pisikal at emosyonal. Kaya nga proud ako sa'yo. Kasi nagawa mong kayanin kahit mag-isa ka lang. Ang ingay niyo namang dalawa dyan. Nay, gising na po pala kayo. Oo. Nagising ako sa mga boses niyo at saka sa gutom na nararamdaman ko. Nay, ano pang gusto niyong kainin? Parang gusto ko ng mainit na lugaw. Yung maraming toasted garlic. Yung tinitinda malapit sa kanto natin. Talagang yung lugawan pa sa atin ang namiss niyong kainin, ah. Alangan namang luto mo. Kung hindi matabang, sobrang alat naman. Minsan nga sunog pa eh. Grabe naman po kayo sa luto ko. Biro lang, anak. Pero Christy, ang laki na ng pinayat mo. Nagda-diet lang po ako, Nay. Di bale, kapag nakalabas na ako ng ospital, tataba ka na ulit sa mga luto ko. At tutulungan ko kayo na patabain ang bunso natin, Nay. Oh, bakit ka umiiyak, anak? Namiss ko lang po yung ganitong moment sa atin ni na Kuya Abet. Thank you, Nay. Kuya, sorry kung nagiging mahina ako minsan. Pero pangako, nagpapakatatag na ako sa lahat ng oras. Para sa inyo at para sa sarili ko. Papa Dudut, naging mas magaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni nanay. Nang mga panahon na pilit kong sinosolo ang lahat, pakiramdam ko ay may mga nakadagan na malaking bato sa dibdib ko. Pero noong sinabi ko sa kanila na napapagod na ako, na natatakot ako at kailangan ko ng tulong, ay doon ko naramdaman na hindi ko naman pala kailangang maging perpekto para sa kanila. Ang pag-amin ko sa kanila ang naging susi para muling mabuksan ang komunikasyon sa pamilya namin. 2 taon na ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito, Papa Dudut, at ibang-iba na ang sitwasyon. May trabaho na muli si Kuya Abet bilang virtual assistant, kaya hindi na ako nahihirapan sa mga gastusin dito sa bahay. Na-realize ko na iba-iba ang mental threshold ng mga tao. Noon, lagi kong kinukumpara ang sarili ko kay Kuya Abet. Akala ko dahil kaya niyang pasanin ang lahat, dapat ay kaya ko rin. Pero natutunan ko na hindi tayo pare-pareho ng kapasidad na humarap sa stress. Not everyone is as resilient as others. At okay lamang yon, Papa Dudut. Hindi yun basihan ng pagiging mahina o malakas na tao. Kaya naman, napaka-importante na you do not carry the burden ng nag-iisa. Huwag mong hintayin na maubos ka bago ka humingi ng saklolo. Marami sa atin ang natatakot magsalita dahil iniisip natin na baka isipin ng iba na mahina tayo. Pero ang totoo, asking for help doesn't make you weak. It is actually a way to overcome whatever challenges you're going through. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.